niya. Pero, nung kinain niya, ay, na-hook pala siya. Mayroon palang hook. Yung bitag pala. Hindi naman masama yung kumain, hindi masama. Pero, sa maling pagkain mo, yun ang kakamatay mo. Amen? Hallelujah. Totoo. So, kaya, hindi natin alam na patibong pala yun ng kaaway. Amen? So, ang banal, katulad din ng sa atin, di ba? Minsan masarap, masaya, but temporary lang. Amen? Sabi dito sa James, hindi ko na ilagay, naalala ko lang. Sabi dito sa James, James 1, may time pa. Sa James 1, di ba? 1 verse James 1:15. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, gives birth to death. Amen? So yun nga. Talagang hindi mo siya matatago, parang buntis ba? Kahit anong tago mo siya, lulobo at lulobo pa rin yan. Amen? Okay lang yung bilbil, pero pag may laman na, yun ang diba? Pag hindi kasal, yung we're not judging naman, but yun ang katulad ng state lang natin, yung kasalanan ba? Pamangkin. Dapat kahit walang nakakita, dapat kailangan nating sundin talaga kung anong kalooban ng banal na Espiritu. So, ito. So, ang banal na Espiritu ay gustong-gusto niya tayong huspusin. Kaya lang, kailangan natin ilaan ang ating mga sarili para sa Kanya. Para sa Diyos. Paano natin ilalaan ang ating sarili sa Kanya? Ito ay may kinalaman sa pagkukontrol. Pagkukontrol ng ating sarili. Sino ang nagkukontrol sa ating buhay? Kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Ako ba ang may hawak ng aking buhay? O ang banal na Espiritu? Ang paglaban sa laman ay hindi yan pagsuntukan, yung physical. Kundi ang paglaban sa laman ay ang pagpaparaya sa banal na Espiritu sa pagkontrol sa ating buhay. Ang pagpupuspos ng banal na Espiritu ay yung marami siyang hawak na buhay sa buhay mo. Marami siyang hawak sa buhay mo. Amen? Bawat area, lahat ng area ng ating buhay, siya ang nagpo-control. Amen? Sa lahat ng bagay ay ang purpose at nag-iisang objective natin ay paluluguran ng ating Diyos sa pamagitan ng pag-submit ng ating buhay at kalooban ng banal na Espiritu. Simulan natin ito at ibigay natin ang pagkontrol ng ating buhay sa banal na Espiritu. Amen? Pangatlo po, bear the fruit. Amen? Sa Galatians 5:22-23, datapwat, 22, okay. Mali pala, magkaiba sila ng translation dito. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, panggandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Nilagay ko rin ang 24-25. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay makagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo na tayo'y nangangamungkahian sa isa't isa. Nagkakainggitan sa isa't isa. Amen? So yun po. Kailangan we need to be fruitful. Paano natin malalaman kung totoong Kristiyano ang isang tao? Ang palatandaan ay ang bunga ng Espiritu. Ito ang ebidensya. Hindi lang sa salita, kundi may buhay na may pagmamahal. Yun nga kanina. Buhay na may kapayapaan. Buhay na may pagpipigil sa sarili. May proseso ito. Yun nga kanina, tulad ng isang garden na kailangan natin i-cultivate. Amen? So, ang palatandaan din ay ang pagbabago. Pagbabago sa ating buhay. So sa John 15,
5-7, sabi dito, sabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin, ay siyang matatapong katulad ng sanga at matutuyo, at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy, at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga silta ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo." Amen. So, ang salita dito, na paulit-ulit, is, ibig sabihin, pag ulit-ulit, very, very important siya. Ang salita na paulit-ulit ito ay magsipanatili. So, mananatili. So, kailangan nating mananatili. So, ang word na mananatili ay hindi lamang simpleng pagbisita lang para kang visitor. We need to have a relationship sa ating Panginoong Hesus. Hindi ito relationship na kung kailan mo lang nafe-feel o nararamdaman, tsaka mo lang lalapitan si Lord. Amen? Ang mananatili ay parang yung pagstay, yung parang pagtira mo doon. Amen? Sa kanyang presensya. May commitment, may consistency, may intimacy. Amen? So, everyday connected sa Kanya. So, ang role ng Panginoon dito, hindi lang tagapagturo sa atin. Siya mismo ang source ng buhay. Diba? Sabi dito, siya ang puno at tayo ang sanga. Siya ang nagbibigay lakas. Siya ang nag-uukit ng karakter natin. Wala tayong maipagmamalaki. Hindi tayo pinagmumula ng bunga. Pero kapag nakakabit tayo sa Kanya, dadaloy ang buhay. Dadaloy at susunod ang mga bunga. Amen? Ang bunga ay resulta ng connection natin, hindi performance. Nakakabit ka ba sa Panginoong Hesus? At talaga bang nagsisikap ka ba na makilala siya? Kaya kailangan na nung nakilala natin ang Panginoon, mabait na tayo, pero mas dapat we live in excellency nga, sabi, di ba? Dapat nag-i-excel. Amen? Hindi natin kailangan pilitin mamunga. Ang kailangan lang natin ay gawin ang manatili at nakakabit sa Panginoong Hesus. Amen? Kailangan natin yun. Kasi wala tayong magagawa talaga. Apart from Him, we can do nothing. Amen? So, hayaan natin siyang daluyan tayo ng Kanyang presensya, ng Kanyang salita, at ng Kanyang banal na Espiritu. At makikita natin unti-unti sa tamang panahon, mamumunga ang ating buhay. Amen? Absolute na walang magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. So, paano mananatili sa Panginoon? Kapag tayo ay nagpapasakop sa banal na Espiritu. Tayo ay tunay na nananatili sa Panginoong Hesus. Bakit? Ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na naugnay sa atin sa Panginoong Hesus. Siya ang nagiging connected tayo sa Panginoon. Siya ang nagpapaalala ng mga salita ni Lord. Siya ang nagbubulong, nagpapalakas, comforter tayo. So the more nagkaroon tayo ng relasyon sa banal na Espiritu, mas lalo rin natin minamahal ang Panginoong Hesus. Amen? Kasi, di ba, pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, mas lalo naiintindihan natin iyon dahil nga sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya lalo natin nakikilala ang ating Diyos na makapangyarihan dahil yun sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Ang palatandaan ng tunay ng Kristiyano ay dalawa. Yun ay nananatili at namumunga. Amen? Yun lamang. Pero may babasahin lang ako. Alam kong alam ng lahat ito. Yun, ay nabasa na natin nung una. Yan, sige lang po. Yun. Ay, sige lang po, baba po. Yun. Sa awit 1. So, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi.
at siya'y magiging parang punong kahoy na tinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinaboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol ni ang mga kasalanan man sa kapisanan ng mga matutuwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Purihin ang salita ng at pagbasa ng salita ng Panginoon. Amen. Yun lamang po. Hallelujah. Thank you po. To God go the glory. Amen. Amen. Hallelujah. At tumayo po tayo. Hallelujah. So, come Holy Spirit po. Okay na. So, kantahin po natin ito at buong puso mo natin kantahin po ito at muli, alam natin na I believe na everyone here is led by the Holy Spirit. But then minsan nakakalimot po tayo, di ba po? Kaya muli natin siyang tawagin sa ating buhay. Bawat alam natin meron, sabi nga di ba, meron talaga na nakakalimot po tayo. So, we need to, that area ng emptiness, na alam natin hindi nakakagalaw ang banal na Espiritu, kailangan natin siyang hayaan na gumalaw doon sa area na yun. Amen? So, this song, sing it with all our heart. Personal po ito. I don't know kung anong pinagdadaanan natin sa every area ng ating buhay. So we need to sing it wholeheartedly. Amen. Hallelujah, Holy Spirit. Let's sing with all our heart. Yes. Holy Spirit.
lives of your people, Lord. Sa bawat area ng kanilang mga buhay, Panginoon. Alam na, Panginoon, ikaw lang nakakasiyasan, Panginoon, kung anong pangangailangan ng bawat isa, O God. Let this area, Panginoon, be empty and fill this with your Holy Spirit. Thank you so much, O Lord, sa iyong banal na Espiritu na siyang laging nakahanda, Panginoon, ka na kami puspusin, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, pero pinili mo kami, Panginoon, upang maging tagapagsunod ng iyong banal na Espiritu. Dalangin namin, Panginoon, na kami lagi mong gabayan at kahit sa lahat ng aming gagawin sa aming buhay. Apart from you, we can do nothing. Hayaan mo na ituon namin ang aming isip spiritual. For you have said to your word, fix your eyes to what is seen, to what is unseen. For what is unseen is the eternal, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. For your promises is true and you are faithful and just. Maraming salamat, O Lord, sa buhay ng bawat isa na handang sumunod sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, gabayan, Lord. And let the work of the enemy in every area in our life na nagbibigay distraction, na naghihinder, Panginoon, para sumunod sa iyo, Panginoon, we cancel them in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin tinataas, sinusurrender ang bawat area ng aming buhay. Take full control of everything, O God. In the mighty name of Jesus. Mas lalo mo kami papuspusin ng banal na Espiritu habang kami nag-aantay ng muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Maraming salamat, O God. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. Wag mong ano, yung kung sino yung ano silang maghahawak.